Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Sobrang sarap lang pong humilata at matulog pagkagising ng umaga pero hindi po pwede dahil magtitinda tayo. Ayan, namalengke tayo at pag-uwi natin ng palengke ay ang ginawa po natin ay sinangag po natin yung ating mga munggo at yung tawag po pala dyan ay tinutong po natin yung ating mga munggo dahil maglelelot balatong tayo or ginataang munggo. Ang partner po ng merienda natin na ginataang munggo ay pansit palabok na isa din po sa mabenta sa atin. Hinugasan at binalatan ko po at inalisan ng ulo yung mga hipon pagkatapos po nating magtutong ng ating munggo dahil ilalaga po natin yung pinagbalatan at ulo ng munggo dahil isa po yan sa pinaka nagpapalasa sa ating palabok sauce. At ayan, shredded seed po pala yung ginamit natin ngayon, hindi po yung powder kasi may nakita tayo. Kasi kung ako po yung tatanungin, kahit mas makulay yung powder na atsuete, ay mas gusto ko pong ginagamit yung natural na atsuete seed po. Papakita ko po ng konti sa inyo kung paano natin lutuin yung ating palabok sauce na malasa. Ayan po, bali yung sa mainit na mantika po, gumamit tayo ng strainer, nilagay natin dun yung ating atsuete, tas binabad natin. At magigisa po tayo ng bawang at sibuyas. Gisahan po natin ng mabuti yan para iwas sira po. At pag nagisa na po yan ng mabuti, wag po dulok no or wag sunog. Ayan, ilagay na natin yung ating giniling na baboy. As you can see po, hindi po tayo nagtitipid sa giniling na baboy dahil ipang tatoppings po natin yan sa ating palabok. At igilid natin yung ating giniling na baboy, tsaka naman po natin ilagay yung ating mga hipon po para malasa pa din po sa ginisa natin. At ayan po, kasi hinuli kong nilagay yung hipon kasi ayaw ko po ng overcook sa hipon. Parang matigas po siya pag overcook siya. At ayan, hinango ko na po yan. Sinangkapan ko lang po pala yan ng patis, ginisa mix, magic, at saka kaunting pamintang durog. At yun po ay pang tatoppings natin. Tapos nag-iwan lang po ako ng konting giniling sa ating pinaggisaan kanina. Tapos maggisa ulit tayo ng bawang at sibuyas. At pag naluto na po yan, maglagay tayo ng tubig. 2 pitsil po yung ginamit ko. Bali, pang tatlo po yung pinaglagaan ng ating hipon. At yung, ayan po, yung slurry po natin na cornstarch at saka harina. Pag po pala ilalagay nyo na yung harina na slurry nyo at saka cornstarch, dapat po pala mga kasawlo, hindi sobrang init pa ng tubig ng ating yung nilagay natin. Dapat agad-agad ilagay po natin yung ating slurry kasi po magbubuo-buo yun pag mainit po yung tubig. At ayan, sangkapan lang natin yan ng 2 shrimp cubes, ginisa paminta, ayan po. At ayan po pala, yung ginagawa ko po para madagdagan po yung kulay niyan, yung atsuete seed po. Lagyan nyo ng kaunting lihiya po, yung ginagamit sa pagpapakunat ng kutsinta. Lagyan nyo po ng kaunti at tubig. Tapos papalaputin lang po natin yan. At ayan, luto na po yung ating palabok sauce. Next naman po ay lulutuin na natin itong ating lalot balatong masarap sa mainit sa maulang panahon po. Ayan po pala yung tinutong natin kanina, bali dinurog-durog ko po pala yan para lumabas yung lasa ng ating balatong or munggo. At yung pangalawang piga po yung pangsasabaw natin, tapos naglagay pa po ako dyan ng mga 1.5 pitsil pa po ng tap water. Bali pinadagdagan ko po ng pangalawang piga dun sa suki natin na niyog po yung piga natin para mas malasa po. At ayan, 1 kilo din po ng brown sugar yung nilagay ko. Bale, 1 kilo at 1/4 po pala ng brown sugar yung nilagay ko kasi yung ano po natin 1 kilo at 1 gatang po yung ginamit natin na malagkit dyan. At wag po nating yang hayaang masunog sa ilalim, no? Every 2-5 minutes, kailangan po ay halu-haluin nyo yan. At nung luto na po yung pagkalelot niya, dun po natin ilagay yung ating unang piga po.
as you can see po, no, mga kasawlo, hindi po natin yan tinitipid sa piga or sa coconut po para sure na malasa po yan at sure na malinamnam. Bale, benta ko po dyan mga kasawlo. Gaya din po yan ng lalot na mais. Pwede nyo pong ibenta yan ng 55 to 60 pesos. Tayo po, binibenta yan natin yan ng 60 pesos. Bale, hindi po yan tinipid sa gata, hindi po siya tinipid sa lasa, at free delivery na po around dito po sa baryo natin. Pero outside po sa baryo natin ay may delivery charge po tayo. Tignan nyo naman po, no? 7 to 10 minutes bago natin hanguin po yan, dun natin ilagay yung ating unang piga. Kahit ulit-ulit po yung sinasabi ko. Ayan, tignan nyo po, nakita nyo po yung kulay niya ngayon. Napaka-creamy na niya. Hindi na niya kagaya kaninang wala pa siyang ngungot. At ayan, flex ko lang po pala, no? Color yellow yung mga kuko ko dahil kahapon po may tayong bringhe pa-order. Yung turmeric po na natural, nagpapakulay po ng kamay natin. At flex ko lang po pala yung ulam natin today na itlog na maalat at yung binigay ni Ate Lorna galing Pangasinan na dried fish po. Tapos may kasama pa yung tawag doon, yung parang suman po na sinunog. Paborito ko po yun, pang kape. Pagkatapos ko pong kumain, ayan, nailagay ko na sa kanya-kanyang mga tab yung ating pa-order na lelot balatong at yung ating pansit palabok. Ang dami pa pong nag-chat sa atin, nagtatanong ng mga pasobra. Kaso sabi ko nga po, collecting orders po tayo, hindi po tayo maraming magpasobra kasi ayaw ko po nang may nasasayang sa mga paninda natin. Kasi minsan may matumal, minsan may malakas na benta po. So ayan po mga kasawlo, hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!